Anthony POV. Salita ng salita pa rin si Alondra, kahit nandito na kami ngayon sa loob ng Jollibee. Napapatingin pa yung mga tao sa amin, kasi para kaming mag-asawang dalawa na nagtatalo, at may kasama pang anak. Yung iba nga napapangiti, habang tinitingnan kami na para bang kinikilig pa sila sa nasasaksihan. Good morning sir, ma'am, ano pong order ninyo? Magalang na tanong sa amin ng service crew sa counter. What do you want Atticus? Nakangiting tanong ko sa bata. I want chicken joy, large fries, spaghetti, Sunday mixins, and Coke float. Bibong sagot nito. Lahat ng binanggit ng bata, yun ang order namin. Tapos spaghetti, beef burger, at regular Coke na lang yung sa akin. Okay po. Nakasunod namang sagot ng service crew. Nilingon ko sa likod ko si Alondra. How about you Alondra, what do you want? Wala. Maktol niyang sagot sa kainirapan ako. Natawa ako. Para siyang bata, she's so cute. Tulad na lang din ng sa akin. Yung order niya miss. Magiliw namang tumungo ang babae, na bahagya pang natawa ng lingunin ang nakairap na si Alondra, tapos kinuha na ang order namin. Masasarap ba ang foods, young handsome? Magiliw na tanong ko kay Atticus, nang nakaupo na kami at kumakain. Opo big man. Tuwang-tuwang sagot nito habang nilalantakan ang kanyang spaghetti at fries. Napadako naman ang tingin ko kay Alondra, na nakatingin lang sa malayo, at hindi man lamang pinapansin ang pagkaing nasa harap niya. Aren't you going to eat? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi. Saplad pa ring sagot niya. Napangiti ako. Ang ganda talaga niya, kahit saang anggulo patingnan, kahit anong mood. Okay. Tapos magiliw na binalingan ko ulit si Atticus, habang nilalantakan ko na rin ang spaghetti at beef burger ko. Ang sarap talaga ng spaghetti Atticus no? Oo nga eh. Ang sarap talaga. Oo. Pumikit pa ako para umarteng sobrang nasasarapan ako sa kinakain. Nahuli ng mga mata ko ang paglunok ni Alondra ng sarili niyang laway, indikasyon na naglalaway na rin siya sa mga pagkaing nasa harap niya. At dinalaw na rin ng gutom. Kunwaring nagdadabog pa siya, nang kinuha ang tinidor, at inumpisahang kainin ang spaghetti niya. Hay sa wakas, kumain rin ang maarte. I smiled at myself. Sa wakas Atticus, kumain rin si Mommy no. Tingnan mo nga ang payat na, tapos hindi pa kakain. Hay, buti na lang talaga no. Mapilyong sabi ko sa bata, na halatang pinariringgan ng ina niya. Opo, hehe, pilyong sang-ayon naman nito. Sinaman ako ni Alondra ng tingin. Napailing-iling na lang ako, habang abot hanggang tainga pa rin ang ngiti, at ipinagpatuloy ang pagkain. Atticus, what should you say to your Tito Anthony? For bringing you here at Jollibee? Ani Alondra ng tahimik na kaming kumakain. Thank you so much big man. Magiliw na sabi ng bata sa akin, tapos ay tumayo siya saglit para lapitan ako at halikan sa pisngi. Nakakatuwang bata talaga. He never failed to impress me. Sure young handsome. Banayad na sagot ko, saka ito niyakap ko na tinugon din ito. Salamat Anthony. Ani Alondra nang muling makaupo ang anak niya sa kanyang tabi. Tumungo ako at nginitian siya. Picture muna tayo. Sabi ko bigla, sabay labas ng aking BlackBerry mula sa bulsa. Pumwesto ako sa gitna ng mag-ina, at inakbayan ko sila. Smile. I said na agad naman nilang sinunod. Then I clicked the capture button. Ang ganda ng kuha namin. One more. Then I clicked for another beautiful photo. Bumalik na ako sa upuan ko, tapos itinapat ko ulit yung camera sa kanilang mag-ina. Smile, click, and another precious photo to store at my gallery. Nagpatuloy sila sa pagkain. Ako naman, hindi ko maiwasang mapangiti, habang tinitingnan ng mga kuha namin, especially the photo that I am with them. Izinom ko ang picture hanggang sa lumaki ito, at na-focus sa aming dalawa ni Alondra. Oh God! Why did you made such a beautiful creation like her on this earth? Why? Tapos inilipat ko ang focus sa picture naman naming dalawa ni Atticus. Walang duda, namanan niya talaga ang mga mata niya sa kanyang ina. Napakunot naman ang noo ko sa pagkabigla, nang mapansin kong magkapareho pala kami ng shape ng mukha. Bueno, itinago ko na ulit ang cellphone, at nagpatuloy sa pagkain. Alondra POV. Linggo ng umaga.
Kakatapos lang ng misa sa simbahan. Nagsimba ako kasama si Atticus, si Lola Anastasia, at si Manang Luz. Ngayon naman ay balak kong ipagdasal, at isiyan din ng kandila ang mga pinakamamahal kong sina Auntie Loretta at Uncle Riner. Sila ang mga taong hinding-hindi ko makakalimutang pasalamatan araw-araw, dahil sa natamo kong tagumpay sa buhay ngayon. Sila ang tumulong noon sa akin, at naging dahilan sa tayog na narating ko ngayon. Naalala ko ulit kung gaano naging sobrang bait ang mag-asawang yan sa akin noon. Walang-wala na, hindi ko na alam pa kung saan ako pupulutin. Itinaboy na ako ng sarili kong pamilya, at dinurog pa ng lalaking iyon ng sobra ang puso ko. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Napasigaw ako nang makita ang ilaw, at marinig ang busina ng isang kotseng walang prenong paparaan, dito sa mismong kinatatayuan ko. And with that, everything went black. Nagmulat ako ng mga mata, na puro puti ang makikita sa paligid ko. Luminga-linga ako. I am in a hospital. May dalawang nasa 40s ang edad na lumapit sa akin. Mag-asawa siguro. But who are they? Do they know me? Concerned drew their faces while looking at me. Why? What happened? Kumusta na ang pakiramdam mo, hiha? Tanong ng babae sa akin. Mahinhin siya at mukhang mabait. Bakit ako narito sa ospital? Sino kayo? Tanong ko, not minding answering her question. I am Loretta and this is my husband Riner. Wala ka bang maalala sa nangyari? Umiling ako. Kasi iha, nahimatay ka noong makita mong masasagasaan ka na sana ng sasakyan namin. We're really sorry. Paliwanag naman ng lalaki. Tulad ng asawa niya ay malumanay, at mukhang mabait rin siya. Wait, what? Nahimatay ako. Bigla tuloy bumalik ang alaala ko sa mga nangyari. Itinaboy ako ni Lola sa sarili naming bahay, wala rin akong napala kundi sakit ng kalooban ng puntahan ko si Anthony, tapos tumakbo ako ng tumakbo, umiiyak ako sa gitna ng kalsada, sumigaw ako ng hinanakit ko, then I was struck by car. Oh my God! Bigla ko ring naalala ang baby ko sa aking sinapupunan. Napahawak ako sa tiyan ko. Nabangga ako ng kotse. Ang baby ko. Kumusta ang baby ko? Kumusta siya? And now, I'm starting to panic. Huwag kang mag-alala, ligtas ang bata sa sinapupunan mo. Nakangiting sagot ng babae. And you were not struck by our car? Ang totoo niya nahimatay ka lang, dahil sa sobrang gulat at takot, na baka mabundol ka, but don't worry nakapagpreno agad kami. Nahimatay ka lang kaya nawalan ka bigla ng malay, and the baby in your womb is 100% safe. Hindi ko na malayang tumulo ang isang butil ng luha ko. Biglang nawala yung takot ko, na baka kung napano ang anak ko dahil sa nangyari. I sighed in relief. By the way, sino nga pala ang mga kamag-anak mong pwede naming tawagan ngayon, para mapuntahan at maasikaso ka rito sa ospital, iha? Tanong ng lalaki. Naalala ko bigla, si Lola itinaboy na niya ako. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Wala na. Itinaboy na ako ng sarili kong lola dahil nabuntis ako ng ganito kabata. Masakit sa kalooban na pag-amin ko. Hindi ko na napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagtakas ng aking mga luha. Oh my God! I'm so sorry, hiha. Sincere na anang babae tapos hinawakan ako sa kamay. How about the father of that child, where is he? Napahagulgol na ako ng tuluyan, dahil sa huli niyang tanong. Iniwan na rin niya ako. I still managed to answer, kahit baradong-barado na ang lalamunan ko. Friends, iha, mga kaibigang pwede mong lapitan. Patuloy sa pagtatanong ni Mr. Riner. Ako na rin mismo ang naglayo ng loob ko sa kanila, kaya wala akong ideya kung matatanggap pa ba nila akong muli. Ano nang plano mo ngayon, hiha? San ka pupunta? Tulad ng kanyang asawa, walang tigil rin sa pagtatanong si Mrs. Loretta. Yan po ang hindi ko alam. Malungkot kong sagot. Pinisil niya ang hawak niyang kamay ko, at banayad niya akong nginitian. Kung ganun, come with us. Tutulungan ka namin, hiha. By the way, what's your name? Alondra Meyers. Tulad ng sinabi ni Auntie Loretta, tinulungan nga ako nila ni Uncle Riner. Sinagot nila ang hospital bills ko, at kinupkup nila ako, itinuring na parang isang anak. Wala silang anak na mag-asawa, kaya panay ang sabi ni Auntie Loretta na blessing raw akong matatawag para sa kanila ni Uncle Riner, na sinasang-ayunan naman ng huli.
Kahit ayaw nila ay pinili ko pa ring magsilbi sa kanila. Hindi ko na raw kailangang magtrabaho, dahil tao sa kalooban naman ang pagtulong nila sa akin, but I insisted. Masyado nang nakakahiya kung aabusuhin ko ang kabaitan nilang mag-asawa, at isa pa hindi naman mabibigat na trabaho yung ginagawa ko. Naghuhugas lang ako ng mga pinggang pinagkakainan namin, nagwawalis sa loob ng bahay, at nagpupunas ng sahig. Yun lang. Isang araw ay kinailangan nilang mag-asawa na pumunta ng New York, dahil inassign si Uncle Reiner ng boss niya sa trabaho, na ayusin ang mga dapat ayusin sa nasabing bansa. Personal assistant si Uncle ng CEO sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Habang si Auntie Loretta naman, ay isang accountant sa isang bangko. Come with us to New York, Alondra, and start a new life there. Doon mo na iluwal ang anak mong nasa sinapupunan, at doon mo na rin siya palakihin. Don't worry, makakatuwang mo pa rin kami sa pagpapalaki sa kanya. Sabi ni Auntie Loretta isang umaga. 7 buwan na rin akong narito sa kanila, at ngayon ay malaki na nga ang aking tiyan. Salamat po talaga Auntie, nakangiti kong sagot. So, you'll come with us to New York. Tumango ako. 5 months later sa New York, ay naipanganak ko na rin sa wakas si Atticus. Tulad ko ay tuwang-tuwa rin sina Auntie at Uncle sa sanggol. Alondra hiha, we have something for you. Masayang bungad sa akin ni Auntie Loretta isang gabi, nang nasa hapunan kaming tatlo. Po, here, open it and you'll see. Nakangiting ani Uncle Reiner sabay abot sa akin ng isang envelope. Curious kong binuksan ang laman yun, at halos maluha-luha ako sa sobrang galit nang makita na iyon. It's a certificate of full scholarship on college, at nakapangalan na iyon sa akin. Ngayong nailuwal mo na si Baby Atticus, oras na para buuin mo ulit ang sarili mo Alondra. And you'll start it by bringing yourself back to school. Ani Auntie. I held both of their hands na nasa mesa. Auntie, Uncle, maraming salamat po. Sobra-sobra na po ito. Noong mga panahong wala akong mapuntahan, at kinupkup ninyo ako, ay napakalaking tulong na kaya sobra-sobra na po talaga ito. It's okay hiha. Mag-aral ka at isipin mong hindi na lang ito para sa sarili mo ngayon, kundi para na rin sa magiging kinabukasan ninyo ng anak mo. Mas mapapabuti kayo sa susunod, kapag nakapagtapos ka, at nagkaroon ng magandang trabaho, you can fulfill all your child's needs. Sabi ni Uncle. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, sa sobra-sobrang kabaitan ninyo sa akin. And with that, a tear of joy fell. Mag-aral ka lang ng mabuti hiha. Ipakita mo sa amin ang pagpupursigi mo, at magtapos ka dala ang diploma mo, iyon lang at makakabawi ka na sa amin. Si Auntie. Tumango-tango ako. Asahan niyo po yan Auntie, Uncle, I embraced them both. Maraming salamat po talaga. And as expected, after 3 years, natapos ko nga ang degree ko sa BSed English, and I could say, that it was the beginning of all of my success. Naging ganoon silang mag-asawa kabait sa akin noon, kaya naging ganito ako ka-successful ngayon. Anthony POV. Narito ako ngayon sa isa sa mga negosyong pinagkakakitaan ko rin ng malaki, ang books commercial ko. Isa itong malaking bookstore na dinarayo ng maraming mamimili, at kilala dito sa syudad bilang pinakamalaki at exclusive na bookstore. Hindi na ako magtataka kung bakit sa pagbisita ko ngayon dito, kahit maaga pa marami ng mga customers, especially students na namimili. Good morning sir. Bati sa akin ng manager dito. Good morning. How's the novelty section na pinaayos ko? Naayos na po ng mabuti sir. Nasa 2nd floor po. Gusto niyo po bang tingnan? Yes. I wanna see it. Okay po. Ia-assist po kayo ng isa sa mga assistant ko, Lana. Tinawag niya ang mag-a-assist sa akin. Over here sir. Ani Lana sabay itinuro sa akin ang empty novelty section, na pinaayos at pinalakihan ko pa dito sa 2nd floor. Okay. Thank you. Sige po. Excuse me. Umalis na siya. Nilapitan ko ang malaking glass shelf at hinawakan ito. Well done. Maganda ang pagkakagawa, malinis, at napaka-elegante. Very suitable for Alondra masterpiece. Sinadya ko talaga ito, ang paggawa ng personal na shelf ang mga libro ni Alondra.
I want to make her books special. And put them on a special and exclusive shelf like this. Dito ko ipalalagay ang 15,000 books na binili ko sa kanya, na marirelease na next week. And I'm excited to see those be kept in here. I turned to another shelf na matagal nang nandito, at puno rin ng mga nobela. Karamihan sa narito ay mga nobela pa rin ni Alondra, that was published 2 years ago. Nang malaman ko kasi noon na romance writer na pala siya, talagang sinuportahan ko ang bawat obra maestra niya. Kaya ako nagpatayo ng ganitong books commercial 2 years ago, dahil gusto kong suportahan ang mga gawa niya. Gusto ko siyang tulungang umangat, at makilala bilang isang magaling na manunulat, at kilalanin ng mga kapwa niya Pilipino, kahit nasa New York pa siya. Sir Morgan, nasa baba po si Mr. Tyson. Magalang natawag bigla ng manager. Tumungo ako. Narito si Tim. What is he doing here? Sa pagkakaalam ko marami yung inaasikaso ngayon, para sa pagiging legal na abogado niya, one of these days. Bueno, matagal na rin naman kaming hindi nagkita ng pinsan kong iyon. Bumaba na ako at nakita ko nga si Tyson. Tumitingin-tingin siya ng mga libro sa section of political sciences. Kina-career na talaga ng isang to ang pagiging isang lawyer. Kumusta Tim? Napadpad ka rito. Bungad ko. Tumigil siya sa pagpili at ibinalik ang libro sa shelf. Eto, buhay pa rin. Napadaan lang. Nabanggit ng manager sa akin na nasa taas ka raw, kaya mangangamusta na rin. Kumusta bro? Life still goes on to me. Dito tayo. Cool na sagot ko, then I lead the way, para umupo kami sa isang resting sofa. Sumunod naman siya at naupo sa katapat kong couch. Wala na akong balita sa 4A. Kumusta na kaya ang mga yun? Tanong niya na tinutukoy sina Jonas, Parker, Ryder, at Wade. Sa pagkakaalam ko, hayon at hindi pa rin nagtatrabaho si Ryder, puro out of town, at pambababae pa rin ang inaatupag. Si Jonas naman, hayon at busy sa pagiging loverboy kay Callie, nag-live-in na ang dalawang yun. Si Parker hayon at nagluluksa dahil sa breakup nila, ng babaeng kauna-unahan niyang seneryoso. At si Wade naman busy na rin sa paghahanda, para sa pagiging CEO niya ng kumpanya nila one of these days. Haha, grabe talaga yang si Ryder, hanggang ngayon hindi pa rin nagtitino ang loko. Matagal na yang sina Jonas at Callie Mag 8 years na rin ngayon, pero wala pa rin bang planong magpakasal? Si Parker na broken-hearted sa isang babae. First time in history yan. At si Wade, wala pa ring pinagbago, santo pa rin ang isang yun. Aniya na natutuwa, habang inaalala isa-isa ang mga kaibigan namin. Ikaw ba, still waiting for her? Tanong ko naman sa kanya na ang tinutukoy ko, ay ang babaeng sinimulan niyang palihim na mahalin mula pa noong 3rd year college kami. Basta, mahabang kwento. He nodded. Kaya nga sa lahat ng kabarkada ko, mula nang malayo ang loob ng best friend kong si Wade sa akin noon, dahil sa pinag-awayan namin si Alondra, itong pinsan kong si Tyson na ang pinaka naging close ko. And besides pareho kasi kami niyan, pareho kaming nakaranas magmahal ng palihim sa isang babae, at pareho kaming matyagang naghihintay sa pagbabalik ng mga mahal namin. How about you? Balita ko narito na raw si Alondra sa Pilipinas Ngayon, ako naman ang tinanong niya. I nodded. So, nagkita na kayo? Yeah. I'm actually her client. What? Talaga? So what happened bro? What's her reaction when she saw you again? Bigla siyang naging interesado. Nagulat siya syempre noong una, pero naging professional naman kami sa isa't isa, when it comes to business. Next week na nga pala. I-release ang mga libro niya dito sa commercial ko. So no emotional attachment anymore. Wala na nga ba? Maging ako sa sarili ko, ay hindi ko rin masagot ang tanong na yan. Nagkibit balikat ako. I don't know. Kumusta naman siya? She's fine. Napangiti ako nang maalala ko ang mukha ni Alondra. And still so pretty. Still getting crazy on her, and mesmerized by her beauty. Nakangisi siya habang tanong ng tanong sa akin. He knows everything. He knows all the reason why everything that happened before, has to really happen. He knows all my painful reasons, my sacrifices and all the pain I had when I broke up with the woman, that I only loved 9 years ago.
Kaya kung may isang tao mang naiintindihan ako sa mga maling nagawa ko dati, ay itong si Tyson iyon dahil tanging siya lang ang nakakaalam ng lahat. Yes, I still get crazy seeing her pretty face in front of me. I answered honestly. Bigla kong naalala si Atticus. And by the way, may anak na siya. What? May anak na si Alondra. Nagulat siya. I nodded. So, how do you feel about it? And how do you deal with it now? Maayos naman. I'm happy seeing her son. Mabait at napaka-cute ng bata. Hindi ko mapigil ang mapangiti, habang inaalala ang inosente at masayang mukha ng bata. Sa katunayan nga, nakasama ko silang mag-ina kahapon. And it really feels great to be with them. Magaan ang loob ko sa bata team. Talaga, nasaan ang tatay ng bata? Isang American citizen raw, na nakasama niya noong unang taon pa lang niya sa New York. Iniwan nga lang raw siya noong malamang nabuntis siya, kaya heto at single mother siya. Tumango-tango siya. By the way Anthony, pupunta ako ng St. Mary ngayon, may mga kukunin akong papers, para sa requirements ko sa law. Gusto mo bang sumama? Makabalik-balik na rin ulit dun after a lot of years. Pagwawala na niya sa topic. Sa bagay, matagal-tagal na nga rin naman mula nang huling punta ko sa St. Mary. Maganda nga siguro kung bumisita rin ako doon ngayon, nang makamusta ko naman ang eskwelahan kong nagdulot sa akin ng napakaraming karanasan sa buhay. Sige, sasama ako, sagot ko. Ilang sandali pa, natatanaw ko na ang St. Mary, mga ilang kilometro na lang at makakarating na rin kami. Nandito ako sa front seat sa tabi ng nagdadrive nitong Audi R8 niyang si Tyson. Hindi ko na dinala pa ang sarili kong kotseng nakapark pa rin doon sa Box Commercial, dahil magkasama naman kami ng isang to, kaya mas mainam kung sumabay na lang ako, dahil sinasamahan ko lang naman siya para sa mga kukuning dokumento dito. Napatingin ako sa labas, at tamang-tama na sipat ng mga mata ko ang babaeng kilalang kilala ko. Si Alondra kasama si Atticus na nagjo-jogging. Stop the car bro, sabi ko agad kay Tyson. Ha? Why? I saw Alondra. Ngumisi siya sabay inihinto ang kotse sa tabi. Napakalakas talaga ng senses mo, kapag si Alondra na ang pinag-uusapan. Napangiti na lang ako dahil sa kanyang sinabi. That's indeed right. Pagkahinto na pagkahinto pa lang niya, bumaba na kaagad ako at hindi na siya hinintay pa, dahil may inaayos pa siyang kung ano sa makina. Mabilis akong naglakad para habulin sina Alondra, at Atticus sa kasalukuyang kinaroroonan ng mga ito. Alondra, lumingon siya sa pagtawag kong iyon, pati na rin si Atticus. Thank God, lumapit na ako ng tuluyan sa kanilang mag-ina. Hi Alondra, nakangiti kong bati sa dalaga. Anthony, nandito ka rin pala. Aniya. Yes. I'm with Tyson and we're on our way to St. Mary. Alam mo na, bisita rin paminsan-minsan. Tumango-tango lang siya. Hello big man. Napabaling ako sa bibong si Atticus. I smiled at him. Good morning, young handsome. Sinasamahan mo si mommy mo sa pagjo-jogging. He nodded. I pat his head. Good boy. Natutuwang sabi ko na ikinangiti naman ito ng lubos. Hi Alondra. Long time no see. Bati ni Tyson nang makarating na rin rito sa gawin namin ng mag-ina. Alondra smiled. Long time no see team. Nagbeso sila. Tyson kissed Alondra cheek. Kumusta Alondra? Okay naman team. Ikaw, kumusta ka na rin? I'm good. You're still so pretty as before ha. Malanding saad ng pinsan ko bigla. Napangisi naman si Alondra sa compliment ng pinsan ko. You too. You're still a gorgeous looking man, like we were in college. Natawa si Tyson. Haha, my pleasure miss. Siniko ko na si Tyson. Sumusobra na eh. Ops, I forgot. Nakakalokong sabat pa nito, na parabang inaasar pa lalo ako. Okay, I admit it. Nakakapansalos yung kakaibang treatment, at coolness nila sa isa't isa. Sila close silang dalawa. Unang kita pa lang ulit, Berwan agad. Samantalang ako, hi, never mind. Who are you? Lahat kami napatingin sa batang nagsalita kay Tyson. Atticus, he is your Tito Tyson. One of my and your mom's friends since college. He is also my cousin. Can you say hi to him? Pakilala ko sa pinsan ko sa bata.
Hi Tito Tyson. Bibong bati nito kay Tim. Napatingin ako kay Tyson. Hindi siya nagsasalita. Para bang natigilan siya bigla, at titig na titig sa bata. Seriously, what's with him? Bakit naging ganyan bigla ang reaksyon niya, nang makita ito? Ang cool pa naman niya kanina, nang kinakausap si Alondra Nakita ko ring parang kinabahan bigla si Alondra, nang makita ang gulat na reaksyon ng pinsan ko sa kanyang anak. Agad niyang hinawakan ng mahigpit si Atticus sa kamay, at isiniksik ito sa gilid niya, na para bang gusto na itong itago sa likuran niya, para lang hindi makita ni Tyson. Ano bang nangyayari? Hey dude, ba't bigla kang natigilan dyan? Kunutnong tanong ko sa pinsan ko. At doon, bumalik nga siya sa kanyang huwisyo. Nothing. Pasensya na, nagulat lang kasi talaga ako, kasi ang cute nga ng bata, tulad ng sabi mo kanina sa akin. Pilit siyang ngumisi like he's trying to cool things off. Binalingan ulit niya si Atticus, tapos magiliw itong nginitian. Hello Atticus, how are you? Maayos po, Tito Tyson. Good. So ilang taon ka na nga Atticus? 8 years old po. Nakita kong muli siyang natigilan. Nang sabihin ng bata ang edad nito. Parang may mali talaga rito. Mommy, nauuhaw po ako. Antag bigla ni Atticus sa kanyang ina. May tubig akong dala sa kotse. Sandali, kunin ko. Singit ni Tyson at mabilis na kinuha, mula sa loob ng kotse niya ang mineral bottle niyang hindi pa nababawasan kahit konti. Here. Ibinigay niya sa bata ang tubig, na agad naman nitong ininom. Thank you po. Magiliw na wika nito, tapos inabot ulit kay Tyson sa kanya ang mineral bottle na halos nakalahatian ng inom. Mom, bili na po tayo ng ball mamaya Sabi bigla nito sa ina. Ball? Naglalaro ka ng ball Atticus? Magiliw namang singit tanong ko sa bata. Opo, I really love playing basketball. Mahilig kang mag-basketball. Gulat na naman si Tyson. Tumangotango si Atticus. I think we are already taking so much time here Atticus. Let's go home now anak. Sabi ni Alondra tapos binalingan kaming dalawa ni Tyson. Una na kami. Ihahatid na namin kayo ni Tim. Pag-offer ko agad ng ride. No thanks Anthony, nagjo-jogging naman kami ni Atticus Please excuse us. Let's go baby. Aniya. Ilang sandali pa, nakikita ko na lang silang mag-inang naglalakad na palayo. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ng bata. Tiningnan ko si Tyson, at nakita kong mataman pa rin ang titig niya sa papalayong mag-ina. Weird.